gawin natin ang ah, parehas naman 6 kasi parehas naman silang tinratel. Then next ay ah, yung mass, specifically dito sa dumadaan sa evaporator number 2. Ayun. So nagsama nga siya dun sa lumalabas dito sa ating flush tank. Tapos M3 nga yung dadaan dito. Tapos pagdating dito, maghihiwalay nga ulit sila. Yung ating MA at yung MB. So, same lang sila. Kaya ang ginawa nga natin ay nag-declare tayo ng MA. So, may save ko naman yung mass flow rate. So, kaya nga kumbaga, lumalabas nga ay yung MB ay equal nga doon sa M7. Yung, tapos yung 2 ay equal sa 8 na equal nga doon sa M1 na na-compute natin. Kapag checking yung yung mas balance, so lumalabas lang itong M2. Yung M2 nga ay parehas M8, so itong dalawa parehas. Tapos yung MB sa M7, so kaya kumbaga wala tayong makukuha sa mas balance. Makikita lang natin doon ay ito at ito ay equal sa ito plus ito. So, parehas na lang. Existing sa magkabilang side ng equation natin. That's why we proceed to our energy balance. Yan. So, nakuha natin na ito. So, proceed ngayon tayo sa ating ang M2 nga equals M1. So, proceed tayo sa ating mass balance, energy balance. So, M1 nga M2, so ito yung 0.15004063. Ito ay kilogram per second. And then H2, so dito lang yung H2 nga ay ito, 1620 minus H8 ay ito, 223,185. Ito nga ay kilojoule per kilogram. Then divided by ng H3. H3 ay ito, 1466.84 minus ng H7. H7 nga ay pareha sa H6 is 390. 587. Ay pareha sa kilojoule per kilogram. Then mas flow rate ng 0.3. Nakatago lang ang ito sa X. Sa X. Tapos sa I sa letter Y. Sa X. 28 minus 223.5 divided by 48.84 minus 390.587. Tama na. Tama naman. Double check ko lang. So, yan. So, ang sagot natin ay 0.19. MBI 0.194730245 kilo gram per second. Then, ayun nga na yung MB, kasi nga yung MB at yung MA, yun doon ngayon tayo magmamas balance dito sa port na yun. So, sunod naman ay mass balance doon. So, may pumasok nga tayong MA, may pumasok din tayong MB, tapos may lalabas tayong M3. So, there's no need na nga para energy balance kasi pare-pares man silang H3. So, kaya gagawin na lang natin na ay mass balance. Nalalabas nga ay M3. Kung nasave ko para. So, M3 ay equal nga sa MA plus MB.
ng MA ay ito, yung 185.8. Then MBI itong kakukuha lang natin. M3. So, ito ay nasa Y. Tama. Okay, ang aking display yung kakukuha pa lang ito. Ito. 0.38. And then, power lang naman. So, power ng compressor. So, i-total na natin. So, yung, kumbaga ay P1 and P2. P1 and P2. P1 and P2. Na. So, ng P1, edi yung mass flow rate ng 1 multiplied by 2, 2 minus 1. Dito. H2 minus H1. Plus, yung dumaan nga dito ay yung 3. Kaya nga kinuha natin yung 3 dito. Sorry. Kaya kinuha natin yung 3 doon. M3. Tapos yung ating interval ay 4 minus yung 3. H4 minus M1. Yung P. And then, activate nyo na. Ayan, 620. Yung H2. Tapos ang H1 nga natin ay, ito, 1422. H6. Ganito na nga yung M3 na kuha natin, 0.38, 0.560, 157. So, mga kilojoule per kilogram. Then, H4 ay ito, ayan, 1622 minus H3 ay ito, 1466. So, mga kilojoule per. So, siya ay kilowatts. So, nakatago nga sa X ang aking times 620 minus 1422, 86 plus ito may y plus m times ito 1622 minus 1466. Ayan. So, ang sagot natin ay 88 kilowatt. So, may kilowatts dahil ng kilogram ay yung second tas yung kilojoule. Kilojoule per second. So therefore, total power ng compressor ay 8.6267 kilowatts. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Ayan. So, ano lang, basta tatandaan lang, kahit naman, nung una pa lang nung energy at mass balance. Ito okay lang to, wala kang problema. No? Parang room for improvement pero wala problema kahit. Point lang naman siya. No? Point lang siya doon sa ating uh, pH diagram. Hindi ko pala nalagyan ng, ng refrigerant. So, ammonia. And, ayan. Ito na lang. Pakisabi na lang kapag nakuha ng screenshot.
Baba naman mic ko. Hello? Okay na po. Okay na. Ito pang number 2. Page number 2. Para inyong mapag-aralan lang. Okay na din po. Okay na rin. Sige. Thank you. So, ang mangyari na nga lang ay hanggang doon na nga lang yung ating discussion para din kayo makapag-prepare dun sa sunod. Tapos, ganito na lang. Ayoko rin namang ipilit, no, dahil parang iisang linggo lang ang ipaghahandaan nyo doon tungkol sa EES. So, ano na lang, kung mai-apply nyo, okay lang sa akin. Narinig naman ba ako? Narinig naman ako, no? Yes po, sir. Okay, okay. Yung EES, kapag magagawa siya dun sa inyong, sa inyong write-ups ay okay lang. Ano na lang, hindi ko na lang siya ipipilit kasi isipin nyo. Pag binigay ko ngayon, tapos sabihin natin, next week yung unang grupo, edi parang isang linggo lang nilang ginawa yung EES. So para hindi naman gipit yung unang grupo, edi kung meron, ayos lang. Kung wala, edi ayos lang din. Yung EES ha, pero kailangan pa rin ng kompletong competition. I-skip na lang muna ngayon yung EES. Total, hindi ko naman siya naituro ng ayos. Kumbaga, dapat ay, yung una pa lang, nung ako ay nagdi-discuss pa lang nung simple vapor compression cycle, dapat pagkatapos pa lang nun, itinuro ko na yung EES. Para ngayon, ngayong oras na itong multiple pressure ngayon tayo, nado-double check natin. Parang na kasi, parang sayang yung pagkakataon ng EES. Nagets ka lang lahat? Narinig na ako ng lahat. Yes po, sir. Okay, thank you. Ayan. Tapos, baka na lang ha, sa weekends ko na lang ako mag-post ng pasahan ng lahat. Tapos, ang gagawin ko na lang deadline ay itong May 1 na walang pasok. Ng lahat ha, deadline ng lahat. Para wala nang para pare-pares kayo nakapag-submit na. Hindi yung kung sino lang yung una yung magsasubmit. Ang bala ko ay mag-submit na lahat tapos wala nang edit na mangyayari. Okay? Ano na lang, bago mag-May 2. So, May 1, 11:59 ang pasahan. Narinig ako. Pasahan Okay ng po, sir. output Noted po. natin. Sige. Pasahan ng output yun ha, para wala nang edit na mangyayari. Para hindi naman kawawa yung unang nagpasa na sabihin wala na siyang oras So para pantay-pantay lahat na iisang araw ang pasahan. Ilang idea ko doon, no? Para pantay-pantay lahat na isang araw lang yung pasahan. Tapos saka kayo mag-prepare ng Tapos ha, baka rin wala ring projector kasi puro pinag-install ng projector kaya na lang, dala na kayo ng sarili nyong laptop tapos doon ko na lang titingnan sa laptop para hindi rin hassle sa atin. Okay lang ba? Okay kaya? Okay lang naman po, sir. Sige, thank you. Ayun pala, hindi ko nakitang may nagta-thumbs up. Sorry. Yan. Yun na lang ha. Basta yun, ang scope ng ating exam ay yung yung multi-pressure system para in case na isa pa ha, yung sabihin natin sabihin natin yung 30, pala no, yung 30, punta kayo, magbabalik ako ng exam para may oras naman tayo magbalik ng exam ha sa 30. At sabi kong wala na tayong klase. Ha? Punta tayo sa sa 30 para lang maibalik ang exam. Tapos yung unang ang grupo ay sa May 2. Tapos yung mga susunod, alam kong online, baka naman pwede ngang pumunta dito. Tapos kahit hanap na lang tayo ng room para lang may raos natin yung defense. Yung mga susunod na linggo. Tapos yung mahuhuling dalawa, edi titingnan natin kasi baka kasi
week 17 at 18 ang ang exam. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ang mahalaga naman yung matapos laan. Okay, at gagawin pa rin revision. So basta tandaan nyo, mas maganda yung nauna at makakagawa na ng revision. Okay? Narinig ka lahat ng sinabi ko? Yes po. Yes po, sir. Narinig po. Sige, thank you. Sige, thank you. Na. Okay. Ayan, sige. Salamat sa mga reaksyon na nakita. Ha? So, ayan, sabi sa inyo, buhay pa yung gawa ni Donald. Tala na mag-raffle kung sinong mauuna. So, ito nga, sa May 2. So, May 2, tapos ang sunod ay, 7. Yun nga, sunod ay 7. So, next. So, May, ito nga ay week 15, 16. So, yung nga sana ay sunod ay 17. Ito nga ay week 15. Week 15, 16. Ito nga ay 17, 18. So, malamang ay dito ang exam. Okay? If ever, na ito nga exam, edi baka yung last two grupo ay after that. Or baka naman hindi nila itodo katulad ng last time. Edi kung kailan bakante, di doon tayo mapapaano. So, ang problema doon sa last two ay lagi naka-alert kung kailan depends. Basta yung una dito yan. Yung unang grupo sa May 2, ating ibola na. Ako muna ha, baka sabihin nyo naman na ayan ha. Tigikisa ha, yan ang 5, yan ang 2, 4, 3, at 1. Okay? Okay? Para lang sabihin nyo ay walang daya at yan ay papasok sa Cambiolo. Tapos, sino ko na? Ako na ay sa May 2. Group 3, ang unang grupo. Ako na lang din. Dito na lang din. Ang una ay May 3. May 2 pala. May 2 ay group 3. Next ay May 7. Ay, group 5. Group 5. May 7. Group 5. Ayan, di ko makikita reaction niya. Okay. May 9. May 9. May 9 ay group 1. Group 1. May 9. Basta yung sunod ay lalagyan ko lang yung 16 at 14 at 16 pero titingnan nga natin kung anong mangyayari sa lagyan ko na ng square bracket para optional. Sabihin ay titingnan pa. So ang sunod niya ay May 14. May 14, dalawa na lang naman. May 14 ay May 14 ha. Number 4. At ang sabihin nun ay May 16 supposedly ay group 2. Ayan ha. Ayan. Sabihin nyo ay ibang grupo. Bala na ha. Tapos na ang Tambiolo. Group 2. Okay? Ayan. So ito nga pagkakasunod-sunod ha. Ito nga ay may parenthesis kasi nga titingnan ko anong mangyayari sa week 17 kasi ito ay week 17. If ever man, edi makikiusap ako kay Ma'am Joanna. Kung okay, makikipag-coordinate na lang ako kung paano ang magiging palakad sa exam. Baka naman kasi matatapos ng maaga, di isi-set natin siya ng bago matapos ang week 18. Yan ha?
O kahit kunan nyo ng screenshot kung sinong sunod-sunod. Para ano, para lang maalala. Tapos ano na lang, baka sa weekends ko na lang mag-upload ng pasahan sa Google Classroom. Tapos yun ilalagyan ko nga ng ng deadline ay hanggang May 1, 11:59 PM. 11:59 PM. Ito naman ay sa Google Classroom. Through Classroom. Classroom. Wala na nga ipiprint ha. Through Google Classroom na nga lang lahat ng I-PDF nyo na lang. Tapos siguro ay ang title na lang ay group number. So, ang title ng PDF ay group number na lang. O kaya di pala lagyan natin ng subject. So ME 417 tapos group tapos number. Group kunyari number 3. Group number by _.pdf. Group 3 talaga ha, walang space yun. Yung group 3 pa lang ang underscore. Ayan. Okay, kaya naintindihan kayong ko? Instruction ko? Narating ako? Tungkol sa instruction ko? Ayan. Tapos dahil medyo mainit din, so payag na ako kung basta wag lang naka-t-shirt pag magpe-present. Kahit hindi na muna kayo mag-formal. Dahil mainit kasi. Baka naman kayo mapaano sa init. No. Narinig ka rin ako. Basta wag lang t-shirt. Kahit mo lang polo shirt. Sige. Salamat. Wag namang t-shirt ha. Wag na din yung merong mga tatak na t-shirt. Kahit simpleng polo shirt na lang. Kahit babae. Polo shirt tapos na lang. Pants na lang. Wag na muna at hagahanap kasi tayo ng room ay baka ang room ay mainit. Baka kasi kayo mapaano. Hindi kasi tayo sa aircon magde-depensa. Okay? Kahit simpleng damit na lang. Tapos puti na lang din. Puti na lang. Walang masyadong print na puti ha. O walang print na lang na puti. Ayun na lang. Walang print na puti na polo shirt. O minimal na lang. O minimal na print na puti. Wag na may mga malalaking sulat. Ganun na lang. Ha? Tapos kayo magputi para hindi kayo mainitan. Tapos kahit maong na lang. Okay? Narinig ako. Tapos titingin na lang ako sa inyong screen ng laptop pag kayo magpe-present. Ayun. Kaya narinig kayo lahat ng instruction ko? Sige. Okay? Nga pala? Sige. Sir, tanong lang po. Sige. Individual po ba kami magpapasa po ng or isang Hindi, group. lang po? Yung kung sino ang ganong katulad nung last time. Kung sino. Hindi na lang. Basta kung sino ang leader, siya yung magpapasa. Sasabihin ko rin yun sa instruction ko. Kung sino team leader siya magpapasa. Para hindi ko natatanungin para pag nag-defense, basta tandaan nyo ha, pag nag-defense, hindi ko natatanungin kung sino ang team leader, kung sino nagpasa siya ang team leader. Para wala na tanungan. Okay? Tapos mag-print pa ng may ipiprint pa kayong, ang ipiprint nyo na lang pala, sorry, ang last nyo na lang ipiprint ay yung, tawag dito, rubrics. So mag-upload pa ako ng rubrics din. Yun na lang ipiprint nyo at pipill upan. Wala nang ipiprint na tawag dito, na file nyo. Basta wala na kayong gagawing report na ipiprint. Ang ipiprint nyo na lang ay yung isang perasong papel na rubrics para lang ma-file para ma-grade ko at ma-file. Okay? Okay? Kung kung may makakalimutan man akong instruction, edi idadagdag ko na lang sa instruction ko sa Google Classroom. Ayun na lang siguro. Kaysa ako isip-isip ng i-instruct. Okay kaya? Narinig kaya lahat yon? Opo, sir. Narinig po. Sige. Thank you. Sige, salamat sa instruction. Yun ha. Ulitin ko ulit, ang deadline ng submission ay May 1, 11:59 PM. Ayan. Salamat. Antay lang saglit.
Ayan. Okay. Sige. Para din ano ha, paabang na lang sa weekends ako na lang ano ha. Sa weekends ko na lang i-upload siguro ay sige. Tingnan ko kung kaya kong Sabado. Sige, Sabado. Upload ko ng Sabado yung ano, yung papasahan sa Google Classroom para may mapasahan na kayo. Okay? Ayan. O baka may tanong pa, baka may dagdag doon tanong bago maghiwa-hiwalay. Wala na. Wala naman po so far. Wala na sa sige. Ayan, sa sige. So kung wala nang tanong, di hanggang dito na nga muna. See you. Wala na, next time na no. See you sa Depends. Sige. Bye-bye. Pala sa Lunes ha. Ay sa Martes. Martes ay magbabalik lang ako ng ano para lang may araw ako magano ha. Punta kayo sa Martes, magbabalik lang ako ng exam. Okay? Andun na lang, ang reaction nyo na lang ay party. Para sa nakarinig. Ayan. Balik kayo sa Martes, magbabalik lang ako ng exam. At may pipirmahan lang din. Okay? Ayan. So, sige. So kung wala nang tanong, di hanggang dito na nga muna. For real na, for real, for real. Kaya, see you sa Depends. Sige, bye-bye. Okay po sir, thank you po. Okay, thank you. Okay.